Hello guys, welcome sa ating bagong video. Meron ka bang DD-PI Z60 dashcam? O tamang-tama sa yung pag-uusapan natin ngayon kasi ito sa pinakamagandang upgrade na pwede nating gawin sa ating DD-PI Z60 dashcam. Itong DD-PI Z60 4G Cloud Box. Ano bang features nito? Ano mga other functionalities ba yung may bibigay nito sa DD-PI Z60 mo na meron ka ngayon sa sasakyan mo? At marerecommend ko ba sa inyo na bumili nito para sa inyong DD-PI Z60 dashcam? So yun yung mga pag-uusapan natin sa video na to. So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! So bago natin pag-usapan yung mga features niya guys, unbox muna natin to. Napakita ko sa inyo yung laman niya. Konti lang naman yung laman nito kasi nga ito ay 4G Cloud Box lang naman. So pag binuksan niyo siya guys, yan. No, unang bubungad sa inyo dito yung kanyang document sleeves. Kasama na dyan yung SIM ejector pin, extra 3M tape at saka electrostatic film. Nandito rin yung instructions kung paano siya install. Next na kasunod niya guys, ito na. Yung ating DD-PI Z60 4G Cloud Box, no? May mahaba siyang wire, plastic lang siya, no? Pero good quality plastic, no? Dito ilagayan niya ng SIM card. At yun lang yung mga makikita nyo sa kanya. So ano ba yung mga features nito guys? Disclaimer muna, compatible lang to sa Z60 na dashcam. So may ibang product na 4G capable din ang DD-PI, no? Pero iba, para din yun sa iba pa nilang product. So make sure lang na DD-PI Z60 ang inyong dashcam para bago kayo bumili nito kasi para doon lang siya. Hindi siya cross-compatible pa sa ibang DD-PI dashcams. So ano bang purpose nito? Bakit kailangan mong maglagay nito sa iyong DD-PI Z60 dashcam? So as the name implies, ito ay 4G Cloud Box. So pwede kang maglagay ng SIM card sa kanya. As long as may data, yung inyong SIM card, no, pwede makakonect yung inyong phones o sa inyong dashcam through this 4G Cloud Box. So ano bang ginagawa nito? Magbibigay ito sa inyo ng instant app alert kahit wala kayo sa sasakyan ninyo guys, kahit nakapark lang yung sasakyan ninyo, no, at kayo nasa bahay o sa iba pang mga lugar, no, nagbibigay ito ng instant notification sa inyong DD-PI app sa inyong phone. Kasama ron yung location data ng inyong sasakyan, kasama rito yung time, photos, collision alert. Halimbawa may bumangga sa inyong sasakyan, nakapark kayo, magka-capture agad siya ng mga videos and photos para i-save yun for more evidence kahit wala kayo. Tapos ino-notify niya kayo sa inyong app, allowing immediate assessment ng damage. So mapapapunta ka agad sa sasakyan mo kasi nag-notify yung app sa'yo na may bumangga, di ba? Para iwas din sa mga tumatakas, di ba? So yun sa mga benefit nito. Ano pa? Pwede rin itong i-enable yung remote preview. Ngayon kasi kapag wala kang 4G Cloud Box sa iyong DD-PI Z60, remote preview mo lang siya kapag nasa sasakyan ka or nasa range ka lang nung Wi-Fi connection ng dashcam. Pero kapag malayo ka na or like naiwan mo yung sasakyan mo, gusto makita yung paligid, hindi mo magagawa yun kung wala ka nito. So ang ganda niya, no? Diba? Nakapark sa isang lugar yung sasakyan nyo, tapos umalis kayo, no? Gusto mong kamustahin yung surroundings ng sasakyan mo, makikita mo through the app basta may data connection ito, no? Isa pa, supported din niya yung cloud album. So pwede ito mag-auto-upload sa cloud ng mga pictures or videos mula sa iyong dashcam. So hindi mo na kailangang pumunta sa dashcam mo para mag-connect sa Wi-Fi or sa app niya para lang mag-download ng photos or videos, no? Kundi pwede mo na kunin directly doon sa cloud, no, na in-upload niya. Isa pa magandang features nito guys, may enable nito yung tinatawag nating geofencing. Ibig sabihin nito, diba, may isa ka lang region sa map na doon mo lang sinet yung sasakyan mo na magpunta. No, magiging na nito, feature na nito ng mga modern vehicles sa ngayon. So, ang ginagawa, may nanghiram ng sasakyan mo, tapos sinet mo na dito lang siya pwede, tapos lumampas siya ron. So, manonotify ka ngayon na lumabas sa location na yon yung nanghiram ng sasakyan mo. No? Halimbawa, sa mga anak ninyo, na nagpaalam sila, dito lang pupunta, pero sa iba pala pumunta. So, makikita mo yan through the help of this 4G Cloud Box.
So yun lang yung mga features niya guys na I think makakatulong and very important sa inyong dashcam at sa inyong sasakyan. So ngayon, install na natin to, then pag-usapan natin yung mga features na yan in action. Okay guys, so tapos na natin siya install. Dito lang siya, ididikit mo lang siya sa upper right corner ng iyong windshield. Tapos pagaganahin mo lang yung wiring niya. No, yung pinaka main Type-C niya, i-connect mo siya dito kay DDPi Z60. Ano? Tapos, yung piling cable, yun yung i-connect mo doon sa kanyang USB port. So, magko-connect lang siya. Napakadali lang, very seamless lang yung pagko-connect niya. Okay guys, so demo ko muna sa inyo itong parking monitoring niya through the app. Andun si Blake Bandaron, ano? Naka-off yung engine niya. So, makikita niyo dito sa app, naka-parking monitoring tayo. So, quick note lang na napansin ko sa kanya guys, mas na-smoothan ako sa iOS version ng app kaysa sa Android version. Ano? Doon lang naman sa parking monitoring na part. Medyo matagal mag-connect sa Android at saka medyo nadi-disconnect. Pero siguro dahil lang siguro sa SIM card na gamit ko. Pero hindi, mas smooth siya most of the time dito sa iPhone. So, pakita ko sa inyo yung kanyang app. So, click nila yung parking monitoring niya guys. And then lalabas na lahat ng mga features like itong remote viewing, find the vehicle, manage data, electric fence at saka device settings. So, try nyo muna itong find the vehicle. Makikita nyo yung exact location kung nasaan siya ngayon, which is very good, ano. Tapos, try natin itong remote viewing. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Pagka remote viewing, mas malakas or mas mabilis siya compared sa Android. No, yun lang naman napansin ko. So yan. So yan yung ano niya, live view ni Blake ngayon. And then makikita nyo, pwede nyo rin siya i-switch sa rear camera. Makikita nyo yung likod niya. Disclaimer lang, kung naka 3 channel kayo na Z60 guys, hindi gumagana si Mini 2X dito. So hindi nyo makikita yung loob ng cabin. No, so yan lang siya, yung makikita nyo na view sa kanyang app. So, yun lang. No, yun yung gusto ko ipakita sa inyo na very convenient talaga, no, kapag meron kayong 4G cloud box. Kasi kahit medyo malayo si Blake, kagaya na pinakita ko sa inyo, no, okay naman. Nakikita pa rin natin yung paligid niya. So yun lang para sa app demo guys. So ngayon nalaman na natin yung mga features niya guys. Ilang tips lang, no. First of all, ang 4G cloud box na to na pinakita ko sa inyo guys ay compatible lang siya sa DDPi Z60. So, hindi siya pwede sa Z50, hindi siya pwede sa Z40, or sa Mini 2X. Kaya kapag meron lang kayong DDPi Z60, doon lang siya compatible talaga. Another thing to consider, para makatipid kayo sa load, no? Kasi lalagyan nyo siya ng SIM card, so kailangan may data connection yan para magamit ninyo palagi yung mga remote features niya. So, suggestion ko, pumili kayo ng SIM card na pinakamalakas yung signal doon sa area kung saan kayo madalas nakapark. So, kung smart man yan or Globe, yun yung ilagay nyo. Isa pang tip guys, para di kayo load ng load, no, maganda kasi sa Smart at saka sa GOMO, meron silang non-expiry data. So I would suggest kung maganda sa signal, yung signal ng GOMO o Smart sa lugar ninyo, yun yung ilagay ninyo na SIM card sa kanya. Para kapag naglo-load kayo ng Magic data or ng Smart or non-expiry data ng GOMO, sulit na sulit siya, di ba? So, yun lang guys, no? Yung mga gusto kong sabihin when it comes dito sa DDPi 4G Cloud Box. So, for me, marirecommend ko siya sa inyo kung meron kayo existing na DDPi Z60. Malaking additional feature siya. Para sa akin, yung mga feature na yun, worth it talaga. Lalo na kung madalas kayong umaalis. At minsan, mga alanganing lugar yung pinagpaparkan ninyo. Very useful talaga ng mga features na yun. So, magkano ba siya? I-display ko sa screen kung magkano yung price niya as of making this video. Usually, binabundle siya ng DDPi sa hardwire kit na rin. So, I would suggest bilhin nyo parehas para ma-make use nyo yung talagang full potential niya sa remote parking monitor niya. So, yun lang guys, ano? Para sa video na to, short video lang tayo. Gusto ko lang talaga ipakita sa inyo yung mga features ng DDPi 4G Cloud Box. So kung may natutunan kayo sa video na to, click nyo naman yung like button. At kung di pa kayo nakasubscribe, click nyo naman yung subscribe button at notification bell para updated kayo palagi sa mga latest happenings sa ating channel. Till our next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!